Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo. Okay, maraming salamat. Ano ho ba ang latest kasi meron na naman kaninang 7:40 o 8:49 kaninang umaga 5 at tapos naging bumaba ng 4.7 pero sunod-sunod do at marami na ho inilikas ng mga pamilya diyan ho sa Calamansig, Sultan Kudarat. Yes, tama po kayo. Kanina meron tayong 4.7 and ang pinakamataas na intensity is intensity 5. Intensity 4 sa may Libak and Calamansig in Sultan Kudarat, sa may Dato Blasing Suat, sa may Maguindanao del Norte, intensity 4 din sa may, again, Dato Blasing Suat. And as of 8 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 2,614 earthquakes and yung magnitude range would be 1.3 to 5.9. Pero nakikita naman natin ngayon, nung January 28, nakapagtala tayo ng 833 na earthquakes and then kahapon, nasa 510. So sana tuloy-tuloy bumaba na mag-dwindle na yung number. Mag-dissipate, mag-dwindle na yung numbers. Okay. Pero hindi pa rin natin actually masigurado kasi nga this started last January 19. Oo nga January 19, nakatala tayo ng 219 na lindol and then bagyang tumaas ng January 20, 289. Okay. And then bumaba, umabot tayo ng 70 noong January 27. Okay. Pero noong January 28, nagkaroon tayo ng 5.9, naging 833 na naman. So, again, this still part of yung mga activities na to, yung 4.7 kanina, still part of the earthquake swarm dito sa may... Swarm, tawag niyo earthquake swarm. Okay, oo. Okay, so I hope na somehow mag-dwindle na, no, mag-dissipate na ang paglindol. Pero anyway, nandiyan na rin kayo, Director. Ano ba, meron ho ba kayong paliwanag dito sa nangyaring sinkhole sa Ginubatan, Albay na nakausap ko si Mayor Ong Hoko. Narinig niyo ba? Oo. Yes, narinig ko yung yung kapag sinkhole kasi ang may mandato niyan would be the Mines and Geosciences Bureau. So mas maganda kung sila yung tatanungin natin about the sinkhole. Okay, so may pagsusuri na raw na pag-aralan daw nila at ang kanilang rekomendasyon talagang gawin na permanent na transfer ng mga residente doon. Huwag na raw tambakan yun at wala daw mangyayari. Parang ganun yung kanilang advice. Anyway, ano ho ba ang latest sa Bulkang Mayon bago ko kayo bitawan? Okay, sa Mayon Volcano, ongoing pa rin yung effusive eruption niya and for the past 24 hours, meron tayong 21 volcanic earthquakes and 351 rockfall events. And yung 64 pyroclastic density current na itala din natin kahapon. And yung total volume of volcanic materials na binugan na ng volcan would be around 20 million cubic meters. So para ma-imagine natin ito kung gaano ito karami, this is equivalent to 1.6 million 10-wheeler trucks. Wow. Ganun karami yung volume na naibugan na ng vulkan. And right now, nasa alert level 3 pa rin yung vulkan. Okay. So yung we can expect na yung activity will still continue kasi alert level 3 pa rin, no? Tama? Director? That's right. This would probably last for a few more months. Okay. Sige po, maraming salamat, Direktor, sa oras at makikibalita pa rin kami dyan sa mga developments sa Lindol at saka yung Bulkang Mayon. Thank you, Direktor. Maraming salamat din po. Ayan ho si Direktor Teresito Bacolcol, Direktor ng PHIVOLCS. Pasado alas 11 no, ang bilis ng oras. Ako po si Danny Buenafe. Have a safe weekend. Para sa ating mga 10,000 viewers dito sa YouTube, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Babalik ko ako next week at susunod na po Niña Corpus at Migs Bustos nagseserbisyo. Bye-bye. Ingat po.